Mali ako. Yan, good morning, good afternoon na pala mga ka-Warmbill Philippines, no? Tayo ay nagtitimbang ngayon ng tebulats. Yan, at yan ay ating ikakamada dito sa ating mga crates. Yan. Yan, tapos lalagyan natin ng coco peat na may mix na matured ang coco peat po na ginagamit dito, and then may lauke na maganda rin na vermicast para yung shipment natin ay tatagal kasi ng 5 days kasi kailangan nilang gawa ng paraan na actually mabuhay dapat sila, no? So yan mga ka-Warmbill Philippines, para tayo ay patuloy sa ating panonood ng ating video. Yan, ayusin ko muna ang ating setup. So importante mga ka-Warmbill Philippines, may lagay mo agad yung bulate kasi baka pag nagkataon ay bumula yung bulate. So hindi pa pwede na bubula yung mga bulate ng mga ka-Warmbill Philippines kasi pag bumula yun, yung matik ay mamatay agad yun. Yan. Yung pong nakaputing short, siya po, ang pangalan po niya ay si Torn, na mga ka-Warmbill Philippines. Nakawala. Lolodo. Nakawala si Coco. Panghabol kami niyan. Vanilla. Maganda na. Ano yan, na bagyo? Hindi pa kasi marami na ayos eh. Ito, nalati pa sa akin. So kaya mga Warmbill Philippines, so tinatanggalan muna natin ng lupa yung mga bulate bago nating timbangin, no? So pinabababa muna sila. Kasi, hindi kasi natin makukuha yung actual weight ng worms pag hindi natin tinanggal yung lupa. Kaya lang syempre detrimental sa bulate at sobra silang stress pag tinanggalan mo natin ng lupa, kaya dapat mabilis yung ating kilos, no? Mga ka-Warmbill Philippines, kasi hindi po pwede ma-expose yung mga bulate, no, sa air at saka sa light. So yan, kinukuha muna nila yan, and then sasama-samahin nila yung mga bulate, and then bababa yung mga bulate. Pagkatapos ay tatanggal niyo ulit ng lupa yung ibabaw hanggang sa yung mga bulate nasa ilalim na, mga ka-Warmbill Philippines.
Yan, so yun, binaligtad ni paring Dennis yung bulate. So naka-expose ang mga tiyan niya. Yun, inilagay sa ating kiluhan. Yan, and then syempre meron tayong palugit para sa lupa. Nakakailan na yung kay Kokoy? 10 na sila? Ah, ngayon? Oh, ang dami. So, 26 na talaga sila. Okay. 26 divided by 2, 13. Okay. Ano yan? Pompona? Na variety? Bibigyan ko nga si sir ng ano, yung katulad ng sa atin. Oh, Pompona. So bibigyan natin si Sir Tom ng ano, ng Planifolia. Pagbalik na natin kasi pipitas tayo Yung pagpitas natin ng vanilla, yun. Dadala natin siya dito ng ano, Planifolia. Malapit na yung mabulaklak. Kuya, na bulaklak na yan no? Kaya lang hindi kayo nag-pollinate. Hindi kayo nag-pollinate no? Hindi pa marunong noon Okay lang po 'yun. Then tuturuan po tayo ako kayo mag-pollinate. Yan, so pinabababa muna natin yung mga bulate, mga ka-Warrenville Philippines. Kasi nga maraming lupa. Kanina yan, kay nanay ano na? Kananay Linda na. Ayan. So yung kay Nanay Linda ay maraming lupa. Sakto pre. Hanggang dulo. Oo nga, babalik ka rin. Pwede nga kayong harvest pa, Popoy, mga 4 na kilo. Biglang bumili si Tenny mag-harvest. Biglang todo pati si Tenny Yan, mag-harvest na rin yan sa ano, February. Tigi-tigisang bed na agad kayo, no? Para mabilis ang inyong ano. Kasi may bayad naman ang harvest natin Pag kayo nag-harvest na, no? Pambaon nyo rin. Oo. Itatawag ko na agad sa inyo para maaga kayong maka-harvest. Kung gusto niyo namang maghapa, pwede din. Harvestin nyo sa may yung ginagawa natin dati. Yun. Kaya lang wag masyadong maraming lupa.
taba-taba mga ka-Warmbill Philippines ng bulate nila. Kasi nagbabayulit na yung mga balugbog. And breeder sizes po to. Kasi yan o, nakita nyo, mga buntis na yung mga bulate. Ang dami ng itlog. Itlogan po itong mga bulate na to. Imagine bulating itlogan. Ano kaya yun? Kakaiba na yun. Kakaiba na yun. Yan, okay. Ita-transfer natin dito. So yan, pagka-transfer dito mga ka-Warmbill Philippines. Lalagyan niya ng coconut with soil. So yan mga Warmbill Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebulats. God bless us all. Magandang hapon po sa inyo lahat.